merong warrant to petition Oh, na ito ay inihain sa iniha kanya. in July 2025 pa. Oo. Dahil sa Senado, ibig sabihin Senate Electoral Tribunal kasi yun naman ang may karapatan po na magdesisyon sa anumang petition laban sa sitting senator. Alright, Senator Erwin. Senator, magandang umaga si Joel Siweng. Sige, Magandang umaga Ay, po. magandang umaga po, Sir Joel. Ma'am Weng, thank you for inviting me again sa inyong programa. Meron pong kung may question sa inyo pagiging senador because of your citizenship. Yun daw po ang issue dito. American citizen ka po ba? Natatawa kayo. Actually, sir, Sige. Natatawa kayo. Hindi yan a laughing matter, mga kadonatics. Ha? Hindi yan laughing matter. That is a serious offense. O eto, mga kadonatics, PBM wala sa last picture ng ASEAN Summit sa Malaysia nung nakarang araw. Nako, mga kadonatics, at ito ay pinagtatakahan ng mga journalists kung nasaan yung pangulo nila. Nakakaya naman, mga kadonatics. Bakit sa last picture taking wala pa talaga yung pangulo natin? Nakakahiya talaga. At ito, mga kadonatics, si Sir Jack galit na galit. Ito, panoorin natin. Yung reaction niya. Excellencies, can we first have the first formal pose in 3, 2, 1. Asa na? Huh? Sino hinahanap mo? Sino hinahanap And now mo? the ASEAN Jack? way, right hand over the left. In 3, 2, 1. Nakakatawa. Thank you, Your Excellencies. You may kindly take your seats. Nasaan si Marcos? Akala ko nasa Malaysia. Siguro hindi siya pinautang, no? Kaya mo nagutang ko. Baka naman ghost. Baka nag-ghost ka, no? Kasi meron tayong ghost project. Yung mga ghost employee. Baka naging ghost siya. Ghost classroom. Ghost president? Hindi, baka nag-CR. Parang Siyempre, ganun yung palipat na class. siya. Baka pamira mo na sa CR, no? Ang presidente natin, nakakahiya, no? Hindi ka sali sa picture na yung no? Nakakahiya ang presidente. Panahon ni Duterte, siya yung presidente ng ASEAN. Di ba? Nakakahiya. Oh my God. Tangina mo, Marcos, bobo ka eh. Weak! Galit na galit si Sir Jack, mga kadonatics. Ano ang gagawin natin dito na wala talaga si... Nako naman, ha? At may explanation yung palasyo dito, mga kadonatics, kung bakit wala si BBM sa last picture taking ng ASEAN members. Can you imagine? These are presidents, mga kadonatics, of different countries sa ASEAN. I mean, sa Southeast Asia. Tapos wala yung presidente natin na, ha? Sabi ng mga loyalists, ay grabe talaga. O, pinag-chairman yung presidente ng Pilipinas. Siya lang yung nakagagawa dito na presidente sa Pilipinas daw. What the heck? Hindi nila alam, mga kadonatics, itong mga loyalists talaga kulang sa research. Hindi nila alam na hindi appointed ang pagiging chairman, kundi rotational at alphabetical. Kawawa talaga itong mga loyalists, mga kadonatics. Sa panahon pala ni Tatay Digong, nakalimutan ko, mga kadonatics, siya pala yung president sa ASEAN Summit. Nako! Ilang beses yun na-pictured si Tatay Digong, mga kadonatics, as was one of the strongest leaders of the world as far as power is concerned. Kaya ay talagang inappoint siya being a president. Tapos, nung sa Pilipinas na yung summit, mga kadonatics, bumisita pa talaga si Donald Trump. Ganyan kalakas, si Tatay Digong. Ngayon, picture taking lang hindi makapunta. Eto, mga kadonatics, nakakahiya nga talaga. May explanation din yung palas eh. Tingnan natin, panoorin natin. Pangulong Bongbong Marcos wala sa group photo ng ASEAN-Japan Summit. Malacanang nilinaw na may iba pang dinaluhang meeting ang Pangulong Bongbong. Magbabalita po si Eden Santos. Then... Hindi fake news ang kumalat na video at group photo na kuha sa 20th ASEAN-Japan Summit kung saan wala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Kuala Lumpur, Malaysia, kinumpirma mismo ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na hindi talaga nakasama sa photo ops ang Pangulo.
Ang nasabing video at larawan na kumalat sa social media ay umani ng iba't ibang opinyon at komento mula sa mga netizen. Nadawit pa ang issue ng korupsyon sa flood control projects. May Baka nga. nagkomento na di kasinali dahil walang naparusahan sa flood control. Sabi rin ng isa na pati ba naman sa picture taking may ghost. Hindi inimbita ang Pinas dahil sa sobrang korupsyon. Agad naman nagpaliwanag si Castro sa hindi pagkakasama ni PBBM sa photo ops. Kasi mukhang hindi na bibigyan ng tamang kwento o konteksto yung nangyari. Doon po, at naipaliwanag din po sa atin, sinabi din po ni Sec. Dave Gomez na nangyari po yan, yung kanilang photo ops, ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. Wow! So, pero naka-attend po. So mga kadonatics, paano yun Picture taking last photo ops ng mga leaders, mga kadonatics, nakipag-meeting pa yung presidente natin. Like, how? Nakipag-meeting sa UN, mga kadonatics. Wala namang naitulong yung UN sa atin, tapos andun may extended meeting siya. Sa lahat-lahat, si BBM lang mayroon. Gano'n siya importante? I don't know. Mga kadonatics, hindi na siya hinintay. Ang presensya niya doon, mga kadonatics, nakakahiya nga talaga. Ang Pangulo sa nasabing okasyon sa nakasama po ang bansang Japan. So, liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa photo ops. Wala nga. Pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Eden Santos. Ano naitulong ng UN sa atin? Nako, mga kadonatics, nakakaya naman yung Pangulo. Nakakahiya na nga dito sa Pilipinas. Nako, dinala pa niya sa ibayong dagat, mga kadonatics. Ano yan? Comment down below, mga kadonatics. Babasahin natin yan. Kung, totoo nga talaga, yung ghost project sa Pilipinas, mga kadonatics, naapektuhan na pati yung leaders natin. May ghost employee na nga tayo, may ghost classroom, may ghost budget, may ghost president na din. Ano pang meron, mga kadonatics? Ano pang ghost na susunod? Kakahiya naman talaga. At eto, mga kadonatics, Erwin Tulfo o si Erich, mga kadonatics, nako, nagpaliwanag, sabi niya, today lang, oo, nag-TNT ako sa US. Nagpaliwanag sa kanyang kaso, mga kadonatics, kasi may nagsampang kaso sa kanya, mga kadonatics, about citizenship, mga kadonatics. So kaya eto, panonoorin natin yung interview niya. Merong warrant to petition na ito inihain ay laban sa iniha kanya. in July 2025 pa. Oo. Dahil sa Senado, ibig sabihin Senate Electoral Tribunal, kasi yun naman may karapatan po na magdesisyon sa anumang petition laban sa sitting senator. Alright, Senator Erwin. Senator, magandang umaga, si Joel Siweng. Sige, Magandang umaga Ay, po. magandang umaga po, Sir Joel. Ma'am Boyeng, thank you for inviting me again sa inyong programa. Meron pong kung may question sa inyo pagiging senator because of your citizenship. Yun daw po ang issue dito. American citizen ka po ba? Natatawa kayo. Actually, sir, Sige. Natatawa kayo. Hindi yan a laughing matter, mga kadonatics. Hindi yan laughing matter. That is a serious offense. Bakit ka tumakbo bilang senador na, mga kadonatics, bawal yan kung nagiging US citizen ka? Di ba? Sige, ito. pang-anim na po yan, pang-pito na the same person, the same individual. 6 po ang i-final niya sa COMELEC, 2 po sa division level, 2 po sa unbank, tapos isa po hinabol niya para hindi po tayo ma-proclaim. The same issue po, citizenship. So nagbigay na actually nung una pa lamang po yung pag-file sa division level. Nag-submit na po kami ng certification from the US Embassy na stating po na Erwin Tulfo is not an American citizen. Pangalawa po na nag-submit din po kami ng birth certificate ko po from PSA na stating na ako po pinanganak sa Tacloban, Leyte. Paulit-ulit po, dinidismiss po ito ng COMELEC. Umakyat po siya sa second sa ikang unbank, dismiss din po. Pagkatapos yung panghuli po, pinipigilan niya po yung proclamation ko. Ganon din po ang sinagot ng COMELEC. Hanggang sa actually pang-pito po, sinabihan na po siya, ibinasura ng COMELEC at sinabi doon ka na sa set ngayong July.
Grabe talaga ang Comelec, no? Napaka-demonyo talaga mga kadonatics. Biruin nyo, yung mga, kunti lang, yung issue, like for example, the Duterte Youth mga kadonatics na talagang nanalo sa bilang isang party list, hindi pinaupo dahil may issue daw nung nakaraang pang mga kongreso mga kadonatics, 90th Congress pa, hindi pinaupo dahil sa issue. Pero ito, ang laking issue mga kadonatics. Pero wala, ilang beses dinismiss ng Lokong Garcia mga kadonatics. Talagang, may bias nga talaga. Unfair justice sa Pilipinas. Ang justice lang nabasa ko mga kadonatics ay para lang, according sa kanta pala, ang hustisya ay para lang sa mayaman. Di ba? Sa ma-impluwensya. Ay po, so dyan po siya sa set. Hindi ko po alam kung ano po isasagot na ho namin. May certification na po from the US Embassy. May certification na po sa PSA. Nag-submit na po kami. Hindi ko na ho alam kung ano pa ho isasubmit ko. Parang may proforma na, no? Bakit pa ulit-ulit itong issue na ito, Senator? Nagtagal ba kayo sa US? Gaano kayo katagal tumira doon? Ano ang naging karera ninyo sa Estados Unidos? Kung tayo po ay nag-TNT po roon para mabigyan tulad po ng ibang mga kababayan natin para mabigyan. Nang damay pa mga kadonatics, nang damay pa. Huwag mo nang idamay yung pag TNT mo doon. Nako naman mga kadonatics, para sabihin na okay lang naman, normal lang yan kasi ginagawa din naman yan ng ibang OFWs. Anong klaseng senator to? Kaya bendalo talaga mga kadonatics. Marunong magbendalo. Ayun, nung nasa Amerika nagbendalo, hindi nga bendalo mga kadonatics, breakdalo talaga yun. Bigyan ng magandang buhay ang aking kaanak po dito sa Pilipinas. After that po, tayo po ay umuwi na dahil nakapag-ipon na po tayo. Kaya po tayo bumalik po. Mga 9 to 10 years po tayo doon na nagtrabaho po sa iba't ibang mga trabaho sa Estados Unidos. Pero hindi kayo nagsilbi sa anumang posisyon sa federal government or sa local government doon, sa states? TNT po tayo. Correct. Ilang years TNT ka ganon, hindi ka nakapag-process? Like, what the heck? Kaya, mga kadonatics ay talagang stood by his will na talagang pwede i-bend the law. Ilang beses pala nag-bend the law tong kumag na to. Opo, nagtatrabaho po tayo sa gobyerno, pero as TNT rin po. Pwede pa yan? Pwede pala yan mga kadonatics. Nako, mukhang nagsisinungaling talaga tong si Erich mga kadonatics. Nagtatrabaho ka sa gobyerno tapos TNT? How come? Yung mga papeles mo, before ka maka-apply niyan, dapat may mga legit papers ka mga kadonatics. Huwag mo kaming lokohin. Ay talagang kung ilang beses siyang nasampahan ng kaso mga kadonatics, a dismissal for citizenship. Because they knew na meron talagang case mga kadonatics about his citizenship. Ay dito lang sa Pilipinas, dinidismiss kasi may impluwensya. Buti pa lang di kayo nahuli doon. Hindi po tayo nahuli dahil magaling magtago si Senator Erwin. Hindi, marami po mga kababayan po natin na ginaya ko lang at binulungan tayo na ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. So, yun na po sinundan natin. Makaipon na ho tayo, bumalik na ho tayo, bumalik tayo sa media ulit ng mga pagtapos ko na po yung anak ko sa kolehiyo. Sir, bumalik na ho tayo. July pa raw po pending ito sa Senate Electoral Tribunal. Wala talaga itong si Erich mga kadonatics. Talagang mga tulpo. Wala kayong mga dignidad. Yung warrant of petition laban sa inyo, gumalaw na ba yung petition or ano ba? Nagsabit na kayo ng inyong depensa? Naka-ready naman po kami. Ang problema ho kasi marami po mga issues po, di po ba? Nagkaroon pa po ng change of leadership dyan kaya hindi na ho naasikaso. So maghihiring po yung unang committee po. Bigla nagkaroon po ng change of leadership, di po ba? Opo. Pagkatapos, napatong na, dumating na po itong issue ngayon ng graft and corruption, itong corruption po. So hindi na natabunan na. Gusto ko nga po matalakay na ho agad yan, pero
inaasahan ho namin ng abogado ko na baka umakyat pa po yun sa Supreme Court. At pagkatapos baka dalhin pa po sa International Court. Hindi ko na ho alam kung saan pa niya dadalhin ho yan. Baka sa ICI, dadalhin niya rin ho yan. O sa hindi ba ICC. nakaka-apekto ito sa trabaho ninyo, Senador? Hindi ba distraction ito, kumbaga? Naintindi ko na lang, Sir Joel. Siguro pang content po yan dahil nung nagandahan ho yata siya dahil unang bulusok po niya. Dahil yan po ay disbarred na lawyer na po yan. Dati pong kasamahan din nandun sa media. Nakasama ko pa yan sa People's Journal. At dati pong official po yan ng PBBM. Talagang mainit lang ho siguro talagang ulo niya sa administrasyong Marcos at kaalyado po tayo. Ayan ho. Ayan di ba? Kalyado nga talaga. Itong mga tulpo. Kaya wala talaga. Nung final niya ho yan, nung unang sa sigwada niya po, pag-file niya ng kaso, mataas po yung views niya sa YouTube. Banat siya ng banat. Siguro lumaki yung kita niya. Pangalawa, ganun din ho. So, tumaas din ho kanya mga viewers, mga followers. So, hindi ko rin ho siya masisi. Siguro kung pang-content niya ho, nakakatulong ako sa kanyang hanap buhay. Pero Senator, mabigat kasi yung kawaran to eh. Pag ito napagbigyan, it's as if hindi ka naging senador, hindi ka nanalo, di ba? Kayo ba kung ito po ay paulit-ulit na ginagawa sa inyo, wala po kayong legal move na gagawin? Totoo kasi. Kaya, ayun, pinabayaan niya na lang. Tingnan, pag-aaralan po namin ng lawyers ko, hindi ko natin pinapansin ho. Kasi alam ko parang to the point harassment na ho yan. Pwede naman po tayo mag-file. Pero sa halip po na paggugulang ko ng pansin at ang panahon, yung pag-file ng kaso ng harassment, ba hindi ko na lang po i-google ang panahon ko sa pagtatrabaho sa Senado. Mas maigi pa ho. Marami pong problema. Kagaya po sa aking pong committee na lamang, dalawa po ang aking committee, yung social justice welfare po, binibilisan na po natin yung pagbibigay po ng ayuda. Kasi po, ngayon po pag humingi ka ng ayuda, ang dami, sangkaterba po ang administration of ayuda. Requirements ang hinihingi po, lalo sa mga hospitalization. Yan po minamadali natin. Ako po pwede, ID na lamang po at saka billing ng hospital o ng punerarya, yun na lang po isasubmit mo. Yun po yung minamadali natin. Yung to ease, yung pagbibigay po ng ayuda na social services sa mga mahirap. Pangalawa po, minamadali rin po natin yung retirement pension po ng mga OFW sa abroad po. Minamadali na rin po natin yan. Marami po tayong mga issues na gusto ko po. Tapos pangatlo po, meron po tayo yung sa Sige, pabango talaga sa mga OFWs. Akala mo, hindi ka bugo. Ay, nako. Gawa-gawa lang yan sila ng batas mga kadunatics. Pagkatapos niyan, i-submit daw ko, no? Tapos, kakalimutan. Kaya ilang batas na meron tayo nakatambak na sinabi nga doon sa isang hearing mga kadunatics na bakit palagi tayong gumagawa ng batas? Tapos, hindi naman nagagamit. Di ba mga kadunatics? Ganun lang yan sila. Para sabihin, may ginawa kong batas. Di ba? Tapos, hindi naman nagagamit. Ang iba mga kadunatics, palpak pa. It doesn't make sense. Kaya nga, ang recommended doon, amyendahan lahat ng mga batas. Instead na gawa ng batas, amyendahan yung mga batas noon. Pero, wala. Kasi kung amyendahan mga kadunatics, wala, hindi malagay sa legacy nila na gumawa sila ng batas. Ang mangyayari niyan is credited yan sa mga gumawa ng batas nung una, tapos naamyendahan. Ay habang sila, wala silang nagawa. Kaya, gawa lang sila. Line gambling po na kailangang pagdesisyonan. So, bali po na pagtuunan ko yung pansin, kausapin ko ang abogado ko, magipag-meeting po ako sa kanya para pag-file ng harassment case laban sa taong ito. Ba't di ko na lang po gugulin yung oras ko po para sa marami po pong bagay na mas makakatulong po sa maraming Pilipino kaysa po sa sarili ko. Naintindihan po namin yan. Senador, mag-iingat ka. Ay, nako. What do you think mga kadunatics, ha? Itong si Erich talaga mahilig sa bendalo. Tingnan, biruin nyo. Nakapag-trabaho pa sa gobyerno ng mga kadunatics sa US while being TNT. I don't think it's possible. Kung isa ka sa mga viewers ko mga kadunatics na nakatira sa labas, especially sa Amerika, please comment down below kung pwede ba yan. Like, possible ba talaga yung TNT at the same time nagtatrabaho sa gobyerno? Kasi
It's very hard. Anyway, thank you so much mga Kadonatics, and please don't forget to subscribe and like this video. Ingat palagi. God bless you mga Kadonatics. Bye-bye.